ang mga iskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" ang tanong sa kanya ni Pilato. "Kayo na ang nagsasabi," tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ba ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo?" Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Ito ho, Kuya Bert, nung dalhin na ho kay Pilato, alam naman natin, makapangyarihan nito si Pilato at marami naglilingkod sa kanya, mga iskriba, mga saserdote, mga Sanhedrin, nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, at itong mga matatanda ng bayan na ito na bumubuo ng kapulungan ay nakipag-isa na rito kay Pilato at hinatulan na. Pero itong mga tanong na ito ni Pilato sa ating Panginoon, ang nakatawag dito ng pansin ay, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsabi. Ano po masasabi niyo rito, Kuya Bert? Alam mo, kuya, hindi naman pinagmamalaki ng Panginoon, no? O pinagyayabang na siya ay anak ng Diyos, no? Kaya nung sabihin ni Pilato, "Ikaw ba ang anak ng Diyos?" Kayo na nagsabi. Na? So, sa pangyayaring ito, Kuya Min, itinuturo sa atin ng Panginoong Jesus ang pagpapakababa. Amen. Hindi pagyayabang. Kaya sana, pero sa ngayon, halos karamihan ng tao mayabang eh. Maging mapabata eh. Lalo tigit kung ikaw ay meron ng posisyon sa gobyerno. Naku po, Kuya Min, sabi ko sa iyo eh, ang sasabi, "Kilala mo ba ako?" Hindi mo ba ako nagkikilala? Ito ang mga, pero ang Panginoon Hindi, opo. So, ang lahat ng nangyayari ngayon, Kuya Min, taliwas sa ginagawa ng ating Panginoon. Na ipinahiwatig lamang ang labis na pagyayabang ay walang kahinatnan. Kailanman walang paghahari ang Diyos na kayabangan, kundi puro pagpapakumbaba. Sapagkat malimit din yan sabihin, Kuya Min, ang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Ano ibig sabihin nun? Ang nagpapakayabang ay ibababa. Yan. No? Ang hindi nagpapakayabang bumababa ang siyang itataas. Ganito, Kuya Min, ang ating ipinahihiwatig sa atin ng Panginoon. Si Pilato, kung titingnan mo, Kuya Min, ay isa siyang hukom ng panahon na yun. Sa kabila nito, na maraming sumbong na laban sa kanya, hindi niya rin mapuwersa ang Panginoon na magsalita. No? At nababalitaan na rin niya ang ating Panginoon. Medyo may kaba din siya sa kanya. Kaya nga, sa pangyayaring ito, ay wala rin siyang masabi sa ating Panginoon. Kaya, anong ibig ko sabihin? Sa ngayon, Kuya Min, mayroong tao na idinimanda na isang senador na dati tinaratangan na hindi siya makapagsalita ngayon eh. Bakit? Nakabusa lang bibig niya eh. Bakit? Ipinagtatanggol niya ang mahihirap eh. Ipinagtatanggol niya yung katotohanan eh. Nilalabanan niya ang kasataman ng mga taong nakakasakop sa kanya. Ganyan ang nangyari sa ating Panginoon. Katulad siya noon. Kaya napakaswerte ng taong ito. Sino nagtunggol sa kanya? Ang ipinagtatanggol niya. Kaya nga ngayon, senador siya, di ba?
Huwag nating isipin, kuya. Hindi mo kailanman masusupil ang katotohanan. At laging may magdidepende sa iyo. May magtatanggol sa iyo ang Panginoon. Itataas at itataas ng Diyos ang taong nasa katotohanan. Amen. So dito ho sa pagpasok na ito ng chapter 15 si Jesus sa harap ni Pilato, ito ho, nililitis na ho siya rito. Marami na ho nagharap ng mga sumbong, mismo pa ho mga pinunong saserdote laban sa Panginoong Jesus. Nang siya'y tanongin na ho, wala ka ba ang wikang isasagot? Narinig mo ba ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo? Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya nagtaka na si Pilato rito. So yung sinasabi niyo na yung pagpapakumbaba, yun ang pinaka-importante ho dito. At yung pagtatanggol ng katotohanan, yan ho ang hindi dapat na mabusalan, yung pagtatanggol sa katotohanan. Marami ang takot sa pagtatanggol sa katotohanan, pero yun ang nararapat at ibinigay na halimbawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot. Ngayon, palibasay tayo nasa sa mundo at alam natin kung anong nangyayari sa atin pagka ikay nasa katotohanan, lalo ka namang ididiin, lalo kang paliliguan ng kutakot-takot ng mga kablarian na kung pati yung natutulog na habla nauungkat, kuya. Nauungkat. Yan ang takbo ng mundo, Kuya Ber. Noong pa nangyayari na yan. Noong nangyayari na. Pero binaka nga ng ating Panginoon ito huwag matakot sa katotohanan. Pinakita niya. Pinakita niya. Hinatulang mamatay si Jesus. Naririto na ho tayo. Pumasok na tayo sa chapter 15. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nangangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang naguudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit, ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Wala nagawa si Pilato? Takot din. Wala nagawa Kuya si Pilato rito sa kasalukuyan pag na-oversyado pala ang Pilato wala ring magawa pala ang Pilato, Kuya Bert? Wala. Iyan ang takbo ng mundo. Ano masasabi niyo rito? Katulad ng sabi mo, kuya, nangyari ito sa atin Hindi pa katagalan. Di ba? Sino ba yung tumayong Jesus? Hindi ba speaker? Napalayas. Sinong pumalit? Di ba? May ipinalit. No? So, kuya, sa ngayon, nagdurusa siya, nakapako Hanggang ngayon, nagdurusa. Dahil may sumulsul Napalitan. No? Napalitan siya No? Sinasabi mo nga parati, Kuya Mina, nangyayari ba ito? Talagang nangyayari kung minsan lang hindi napapansin ng karamihan. Pero talagang nangyayari sa araw-araw, lalo na ngayon sa ating buhay.
Sa hirap na hirap ng buhay ngayon, Kuya Min, nangyayari ito sa gitna ng ating kamalayan. Kaya sana,